Nagresulta sa pagkakasabat ng milyong halaga ng sigarilyo ang pinagsanib na operasyon ng Bureau of Customs o BOC at PNP sa karagatan ng Santa Cruz Island. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC at Philippine National Police o PNP ang isang motorbangka na may kargang hinihinalang smuggled na sigarilyo sa karagatan sakop ng Santa Cruz Island sa Zamboanga City. Ang nasabing operasyon ay kasunod ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya laban sa smuggling. Ayon naman sa ulat, nahinto ang bangka matapos mapansin ng mga otoridad ang kahina-hinalang aktibidad sa dagat. Dito nabigo ang mga sakay ng bangka na magpakita ng kaukulang dokumento para sa kargamento, dahilan upang ito'y suspetsahang kontrabando. Matapos ito, isinagawa ang pagsanib puwersa ng BOC at PNP kung saan natuklasan ang inventaryo na may 50 master case at 23 rims ng Bravo brand na sigarilyo. Tinatayang nasa 2.8 million peso ang halaga ng mga nasabat na sigarilyo, habang nasa 150,000 pesos naman ang halaga ng bangka. Ang mga sigarilyo ay inilagak sa isang warehouse ng customs na mahigpit na binabantayan habang inaantay ang legal na proseso. Samantala, ang mga nahuling individual ay nasa kustodiya ngayon ng Zamboanga City Police Station 11 para sa karampatang investigasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinangunahan ni na Department of Budget and Management o DBM Secretary Amina Pangandaman at Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagbubukas ng East Asia and the Pacific International Public Procurement Conference noong April 25, 2024. Binigyang diin ni Secretary Pangandaman ang pagpasa ng New Government Procurement Act bilang pinakamalaking hakbang laban sa korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Tinalakay sa 3 araw na konferensya ang paggamit ng AI, green procurement, transparency at suporta sa women-led businesses bilang bahagi ng reforma sa pamimili ng pamahalaan. Samantala, isiniwalat ni Senator Amy Marcos nitong Martes sa isang media forum sa Senado na malaki umano ang tsansa na magkaroon ng protest vote sa mga Cebuano at iba pang Bisaya-speaking areas sa bansa. Ito ay kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court o ICC, kung saan marami sa mga taga-suporta ng dating presidente ang may sama ng loob sa administrasyon. Sa panig naman ni Senator Joel Villanueva, ang mga ganitong balita ay hindi na nakapagtataka sapagkat natural lamang umano na magkaroon ng personal biases at dapat itong igalang. Babala, sensitibo po ang nilalaman ng balita. Isang 29-year-old na lalaki ang sinakmal at binalibag ng isang buwaya habang namamasyal ito sa isang parke sa CI Zamboanga, Sibugay. Mismong lalaki umano ang lumapit sa hawla ng buwaya at inakala niyang laruan lamang ito. Napag-alamang may mental disorder ang lalaki. Rinig ng mga kapwa na mamasyal sa parke ang daing at pamimilipit sa sakit ng lalaki mula sa kagat ng buwaya. May mga bantay naman umano sa parke, ngunit biglaan ang pagpasok ng lalaki. Na-rescue ng mga otoridad ang lalaki na nagtamo ng sugat sa binti at balikat. Good news naman para sa mga commuters dahil may libreng sakay po ang LRT1, LRT2 at MRT3 mula April 30 hanggang May 3 bilang selebrasyon ng Labor Day. Handog ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang pagkilala sa sakripisyo at kontribusyon ng mga manggagawa at mapadali ang kanilang pagbiyahe ngayong Labor Day holiday. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Panibagong pagputok ng Bulkang Bulusan, tumagal ng higit 1 oras, ilang residente lumikas. Veteranong mamamahayag, patay matapos barilhin sa kanyang mismong bahay.
Philippine Embassy sa China, pinagpapaliwanag kaugnay ng pagpapaluwag ng travel restriction ng Pilipinas sa Taiwan. Anti-endo bill, 100 pesos wage hike, patuloy na inaapila ni Senator Villanueva para maisabatas. BOC at PNP nasabat ang bangkang may kargang 2.8 million pesos na smuggle na sigarilyo sa Zamboanga. Protest boats malaking tsansa na isulong ng mga Bisaya-speaking areas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network at mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/Golden Nation Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.